Assalamualaikum po sa inyong lahat. O sa wikang Tagalog po, ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Madalas na reklamo o dinadala po sa akin ng mga Tecno smartphone users ay ang problema sa charging ng kanilang telepono. Kaya dito po sa video natin na ngayon, ay ipapakita ko po sa inyo ang dahilan kung bakit sirain ang charging port ng Tecno smartphone. At ipapakita ko rin po sa inyo ang para sa akin na pinaka-the best solution para maging matibay po ang kapit ng charging port. At bago po natin umpisahan ang ating talakayan, ay magbibigay po muna ako ng tip sa inyo mga ka-repair. Para laging malinis po ang resulta ng ating ginagawa, ay make it a habit na tanggalin po agad natin ang lumang pandikit sa back cover at middle frame ng ating kinukumpuni upang parang factory-made po ang ating serbisyo. Ito po ang microscopic view ng Type-C charging port ng Tecno smartphone. At ang main reason po, kaya madaling bumitaw ang mga pin ng charging port ay dahil walang protection ang mga ito sa corrosion. Ang corrosion po ay isang chemical reaction sa pagitan ng lead at ibang elemento tulad ng hangin at tubig. Sa science subject ay nalaman po natin kung hindi tayo na mayabas na ang metal tulad ng lead na ginagamit sa charging port ay nagre-react sa tubig at oxygen na siyang nagpapahina sa estruktura ng charging port. Kaya mahalagang malagyan po ng protective layer ang charging pin para mapabagal po natin ang proseso ng corrosion. Although, pwede pa naman po natin i-resolder ang lumang charging port, but I don't recommend it at all. It's always much better to replace it with new charging port para makaiwas po tayo sa back job. Linisin po natin ang lumang lead gamit ang soldering gutwick at lagyan po natin ng bagong solder lead ang mga charging pad. Then using hot air blower ay bahagyang painitan ang charging board with our new charging port hanggang sa medyo kumapit ang lead sa charging port. At para mas mapagtibay po natin ang pagkakakabit ng charging port, ay gumamit po tayo ng soldering iron upang maingat at isa-isang may kabit ng maayos ang bawat charging pin sa charging board. Sa proseso pong ito, ay importante po ang soldering tip na ginagamit natin ay maayos at matulis upang smooth po ang proseso at hindi po tayo paulit-ulit. At kapag naikabit na po natin lahat ng mga charging pin, ay linisin po natin ito gamit naman ng alcohol or lighter fluid. Siguraduhin din po natin na walang short ang mga pin using multimeter. At kapag all is well, ay dito na po papasok ang ating main character. Kung matatandaan po natin sa earlier part ng video pong ito, ay walang protective coating ang mga pin ng charging port. At dahil po doon, ay mas bumilis po ang proseso ng corrosion sa ating charging port. Kaya this time naman po, ay maglalagay po tayo ng protective coating using UV solder mask. By putting UV solder mask ay mapapabagal po natin ang proseso ng corrosion and at the same time po ay may additional tibay po ang madaragdag sa ating charging port. And that's all I did sa mga charging problem ng Tecno, Infinix at Itel smartphones. With the combination of knowledge, skill, tools, and science, ay mabibigyan po natin ng quality finished product ang ating mga minamahal na mga kliyente. At dahil umabot ka po sa last part ng videong ito, ay sana sa susunod po na gawa mo ng charging problem ng mga smartphone ay maging dekalidad dahil sa tulong ng videong ito. At sa mga gusto pong gumamit ng mga tool na ginagamit ko, ay check nyo lang po ang showcase ko sa ating TikTok account. Nasa comment section po ang link.